This is my Bible. It is God's Word. God will use this book. Touch my heart and change my life. I will read it to be wise. Hear this being preached. Study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Genesis chapter 46 na ta. Amen? Upat na lang ka chapter. Wa yun na ito nahuman rong tuiga, no? Ang book of Genesis kaysa sunod tuig, Exodus na po. Amen. Lamit kay amen, basta maminaw ka sa wali. Amen. Pag ikaw mo'y mangayo, manakot sa Ginoo sa wali. Anyway, salamat nga ipadayon sa Diyos ang iyang grasya kaluoy na to. Sige, basahan ako ni Tubag-Tubag. Genesis chapter 46, verses 1 to 7 lang. Kay ang the rest anak manggod nga chapter is a roster of names nga para kuyugon ni Jacob going na sila sa kang Joseph dito sa Egypt. So, aning basahon, Tubag-Tubag, Genesis chapter 46, verses 1 to 7. For sa verse 1, the Bible says, And Israel took his journey with all that he had, and came to Beersheba, and offered sacrifices unto the God of his father Isaac. And God spake unto Israel in the visions of the night, and said, Jacob, Jacob. And he said, Here am I. And he said, I am God, the God of thy father. Fear not to go down into Egypt, for I will be there to make thee a great nation. I will go down with thee into Egypt, and I will also surely bring thee up again, and Joseph shall put his hand upon thy hands. And Jacob rose up from Beersheba, and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones and their wives in the wagon which Pharaoh had sent to carry him. And they killed their cattle and their goods, which they had gotten in the land of Canaan, and came into Egypt, Jacob and all his seed with him. And his sons and his sons' sons with him, his daughters and his sons' daughters, and all his seed brought he with him into Egypt. Ang Diyos magpanalangin sa iyong pulong, at magpadayon, magpapusa ka, ang lahat ng namahan. Salamat again sa grasya, sa kaluoy na imong gihatag na mo. Iusap ni karon sa tamang walay tigumanan, makapadayon mo Ginoo sa pagsimba. Salamat Lord na nakapugyan ko ni mo padayon alang sa pagmatuto sa inyong mga kanakan. Salamat sa panabot ng iyong gihatag. Nako taliwala sa kaluya sa akong lawas, taliwala sa kuwang dibati, naghatag ka Ginoo padayon na grasya na sa may mga butang na gusto mong ipasabot sa imong mga kanakan, imong ipasabot Ginoo. Karong may gabi, naglaon ko sa inyong pagtrabaho ng Holy Spirit. Ikaw may mag-isa sa ngalan ni Jesus Christ, sa magtaliwala sa pamay mga akusasyon sa yawa sa mong kinabuhi na may mong vision, dili ka ka-bless. Namo kasaylo amin. Nabagin ni Ginoo, tugluin ni Ginoo sa mga butang na among gikinahanglan sa pagpalambo sa mga gustuhanan ng kinabuhi. Salamat kayo dalayon. Kaya nga Diyos, sa kong gila pa dayon, salamat ko sa mga under-shepherd, yung mga katawan. Dalayon kay kamong nangitang namahan, salamat kay Holy Spirit, sa mga ministry na faithfully working sa mga kasing-kasing na guna-una. Sa mga gamanan ng ngalan Ginoong Jesus, sa nagyampo, pangayo, kanan, ipasalamatan. Amen. Lingkod mo palihok. Aning panahon na, sa chapter 46, ang gisgutan na sa daan ibalik, humana ang kinabuhi ni Joseph. Humana tong tanan nga makita ni mong preparation sa Ginoo para pag-preserve sa nasod sa Israel. Always remember this, that the nation of Israel is the chosen people of God.
pinili yun sila nga mga katawhan sa Dios, dili yun mahimo nga pasagdaan sa Ginoo. Mo bitaw na when God chooses you, dili sa mahimo pasagdaan kaniya. The moment He called you into salvation, the moment He called you into service, dili yun mahimo ang Dios mubiya nimo. Iya jud kang ipahimutan, iya jud kang iplastak, iya jud kang hatagan sa iyahang isaad, iya imo sumala sa iyang isaad. Dili lang nimo as nakabaton nga personal nga Dios, even sa imong family o even sa mga tao nga kalibot nimo. So si Jacob, anong panahon na sa dihang nagbalita ang iyang mga anak gikan sa Egypt. Di ba, giignan nito silang Joseph na adto mo, balik mo sa akong papa dito. Ignan ninyo si papa nga panhion ako siya diri kay naa para bay 5 ka tuig nga famine mabilin. Kay kung dito siya magpabilin, way siguro si papa dito na lang siya mamatay. Nya way siguro mapreserbar pa mo kay grabe biya kalisod ang famine atong panahon na sa tibok kalibutan. So ingon siya, ani mo diri kay ako mong alagaan diri sa Egypt, maalagaan jud mo tarong ingon si Joseph sila. So atuan niya si papa, ipadalaan niya mga wigon. Ipadalaan niya atong panahon na wigon pamay na ako karong panahon na to mga base ko na ipadala to. Or tagsa kabarkuhan o tagsa katag o tagpila kasi 130 para mahakot ang iyahang mga igsoon o mga tibuok banay sa Israel. So, atong panahon na, pag abot sa mga igsoon ni Jacob sa kanan, Joseph was very, very old. Ikuwang na kay si Joseph, galing din na, dili na siya kaklaro. Nakaklaro iyahang, wala na siya clear na vision. Kung galing kung makahinumdum mo as we continue with Genesis, sa dihang si Jacob nag-lay hands sa mga anak ni Joseph, anak, nabali ang iyang paggunit instead na ang kinamagwangan sa tuong kamot gunitan, nabali ba? Nabali siya sa paggunit. Karon miingon si Joseph, nabali na pa. Ingon siya, sige lang, pwede man masayop ang Ginoo. So, ang naitabo, Joseph atong panahon na hindi na siya miingon nga o si Jacob ay hindi na siya mingon nga di na lang po, dali na lang po kay tawa ka kapoy naman, human naman po tanan sa akong nabati may tungod sa kinabuhi. Inak na siguro ning kinabuhi para nako. Pwede na siya mingon nga okay na ko, ay finish. Kamu na lang ito. Pero, ang gimo ni Jacob, bisan sa iyang kaluyahon, bisan sa iyang katigulangon, himingaw niya dyan siguro siyang Joseph, no? Gusto niya siyang makakita ng Joseph. So, nidesisyon siya by faith, na mulakaw na po paggawa sa Kanaan. Pero before he made the decision, yan mo makakitaan nga the older you become, the wiser also when it comes to spiritual at making decisions, especially sa imong spiritualidad. Tanawa, the first thing nga yan gihimo, when he made the decision, sa verse 1, so ingon si Jacob, and he took his journey with all he had, and he came to Beersheba. And in Beersheba, is a place wherein kung kainumdum mo the first nga before sa siya nisulod sa Kanaan, mausa ni diri nag-offer sa siya sacrifice, diri himo sa siya, nagsimba siya, himo siya sakripisyo, dayon dito niya nasabtan ang unsa pa'y padayon nga direksyon para sa Ginoo niya. Sa ato pa, kung imong tanaw, si Jacob, he could decide to say it is enough. But the final say in our life to say it is enough, it is God. Ang Ginoo yun. So naay mga butang karon nga gabi atong tun-an, may tungod, when do you know when is enough? Is enough. When
when do you know when is enough? Enough. It means, sa atong kinabuhi, na ay mga gitawag, mga butang, na pareha sa naitamo ni Jacob ba? He has come to the point of, he could say, I'm done. I'm finished. Okay na ko. Wala na, human ako. Human ako kinabuhi. Pwede ra, imong tanawon sa Bible nga, pwede na manay labot ni si Jacob aning panahon na sa history. Pwede na nga, ibalik focus kang Joseph. Pwede na nga, wala na Jacob. Pwede na, it is enough for you, Jacob. Pero, sa punto ni Jacob, he could say that, pwede siyang lingon, okay na ko, apoy na ko, undang na ko, asol na ko. Pero, dili man ikaw may final say. Anong kinabuhi the final say is God. So, you can say, enough. And when would that enough be to you? Kanus aka na para nimo, mayon ka, I'm done, it is finished. I'm quitting. Sa sinuod nga anak sa Diyos, wala good kay chance o not na wala kay chance, but wala yun sa imuha ang katungod nga musulti. Punong na ko, di kapoy na ko. Ang imuhang ikinahanglan is to continue on. Sumala sa gusto sa Diyos para nimo. Okay, let's just have reality check. When we say enough, the reality is this one. Nga naman nga we have come to the point na pwede mo tamuingon kapoy na ito na. Nga nung maabot mo ta nga punto, pwede sa tamutan mas kinabuhi so pag tamuingon ka, okay na. Ito na naiyak. Pwede na sa tamuingon, sumala sa to experience, pwede na sa ta. Ringon nga, di na ko, kapoy na ko. So when would enough be enough? Kani natong kinabuhi manggod, life is the reality is this one. Life is a balance of experience in heartbreaks and healing. Sa life bitaw ni Jacob, sa life ni Joseph, sa imong makitaan sa history at ibasa ng Genesis, daghan yung kayong mga panahon na masakitan siya. Anak mong yun kinabuhi, balansi mong yun na naamang yun mga heartbreaks. Naamang yun panahon na masakitan ka. Naamang yun mga panahon na muabot ang nakay pain, nakay struggle. Balansi yun ang kinabuhi, pero dili po diya kataman mo ingon na ka, di na ko ani. Di sa ka pwede mo ingon, enough na nga heartbreak, Ginoo. Di sa ka pwede mo ingon na, kabantay ka sa time ni Joseph, na punan-punan ang iyang heartbreak, na punan-punan, kung ikaw magtanaw, luuya na kayo, ano kung na nagpadayo pa man ang inanak. Pero you cannot say enough kung ikaw lang. The reality, na ating mga panahon nga you will be in struggle, you will be in pain, but you cannot say, Lord, enough na din. Naakay mga kagulanan, naakay mga worries, naakay mga doubts, di ka piling ringon, Lord, enough na ni. Kaya always remember, if there are heartaches, there will be healings also. Balansi mong Diyos ang kinabuhi. Pero wasag ka kabalo, kanus asad mo abot ang healing. So you cannot say, Lord, enough na ni, i-heal na ko. Aning panahon na kabantay mo, it is the time when, after all the heartache nga nibati ni Jacob, kaning panahon na napod, excited siya, ang iyang una-una, namatay na si Joseph. Iyang una-una, wala na ni si Joseph, pero karon nakadungog siya, nakabaligta siya, nahimo na yung prime minister. Niya, gikuha pa yun siya, di ta siya mutuo sa iyang mga anak na, kay kapila na hindi pasakit niya. Pero sa dihang ni abot niya mga anak, imong basahan sa chapter 45, dadalag mga daghan kay wagons. Kila, ni nanguha ni mga takyanan, ni mga tawhana. Tinuod yun siguro ni ilang gisulti may tungod ni Joseph. So it was a time for healing para kang Jacob. Diba, kabantay ka sa time ni Joseph. There were grabe ang series of pain, struggles, trouble. Diba sa lalim. Yung expectations, lanay,
Pero niabot ng panahon that God had healed them. So, in ani, kinangan masaktan na to. Reality is a balance of heartbreaks and healing. The thing is, kani, dili kang kakabalo kung tanus ang muunong ang heartache. Di ka nyo kadeterminat. Wa sa takabalo nga, sa panahon nga you are in pain, actually it's part of God's healing to you. Di ba, sa height ka, natambalan ka, labday tambal nga, lamig diritso ang ayo. Say, masabad ka, kay numdum ko nga, na-crash me one time, kami doang atan, padulong mi usangis, mag-visit me, ambot sa itong nagkabaw nga nagbira sa kawayan, nga nitabok sa dalan, pagtabok sa dalan, nihunong manuog kalit siya, nga ang iyahang tumoy sa kawayan, naapagyapon sa tunga sa dalan ba? So what we do have choice ni Atan, among labangon ang kawayan. Paglabang na itong motor na katong motor pa nga murag pampot sa una, paglabang ako na nikalit ka nagdagan ako ang kabaw ng ligid ng duhang Atan. Itawon, iyahay ni grapo sa pangus. Karon kay nang mabuutan kayo ang mga tao ditong nakakita na mo. Pero tindagan nila na mo, ilang gitabangan na inidagan na nagdalag alkohol. Na inidagan na nagdalag alkohol. Uy, taluoy din nila. Ang mga pangus na mo ipamukuha ang alkohol. Kaya kung dalawa, malipiuhan biya, di ba? Malipiuhan biya na kay alkohol ko na, disinfectant, pero nindot ka na, sakit biya na. Hapdos na. Sometimes, ingon na anili, when naagali kay heartaches, pain, it might be, it's a way of God to heal you. Napasiguro yung mas deeper nga wound, na it needs to be repaired, it needs to be healed through extensive pain. The thing is, mulaan nilang yun. Tungod kaya kinabuhi sa series of heartaches, you cannot say it is enough. It is not on your hand to make a decision, it's enough. Para sa imuang kahit tangkaron. Tanan ka na itapo sa imong kinabuhi ng dumili. Wala na sa iyo ang Ginoo ibutang kaniya ka. Tanan mo experience siya, wala na sa iyo ang Ginoo anak. Tanan nga pagbati, inumdumi, the heart of the king is in the hands of the Lord. Sa kapatanan mong pagbati, nga imuhang gibati karon, o gibati mo sa katao, then ang mo, it all ends up, you are broken-hearted, it all ends up, you have lost expectation, wala na sa iyo ang Ginoo na. Na dili na tanan yung experience, dili na sayang para nimo. Kay tool na sa Ginoo para dalon ka sa hiling. Ayaw lang sa Diyos o desisyon nga ikaw may mingon ina. Bisan ganit sa kadugayon, sa imuhang gibati na, bisan sa kapait, sa imuhang gibati na, ganit si kay ko sa iyong katiguan mo na, sa tananan niya na experience, kabantay mo, sa tananan niyang nagiyan, hindi na siyang mingon, it is enough. Tanan niyang nabati, may tungod ng pagtrabaho sa Diyos, may isa, okay na Ginoo, enough na to. Nabati na ko sa imong blessing. Pero, wak kasudyo tihunong. Kaya kapaluman siya, it is not in His hand to say, Lord, it is enough. Ang nahitabo, pag-offer niya sacrifice, pag-simba niya, tanawa sa isultis Ginoo kayo na i-reassured pa yun doon siya duga. Kami sa katigulangon, paminaw mo. Kani ka rin magkatiguang ang tao, ang itinahanglan na dili nakasaba. Magkatiguang ka rin ang tao, ang itinahanglan na istorya na. Munang kamo ka rin magkatiguang, sige pa mong kasapaan, tuyaw na.
Kay dili na mo ang ngayon para sa inyo. Tanawa, bisan ang Ginoo, wala niya kasabi si Jacob ay. Wala niya ignan yung panahon na, Jacob, mato na kay Joseph, kabalo ka. Ikaw sa buwang panahon, gusto tabihan lang ang anong pinipili ka kasi Joseph yung gusto ni mo. Tanawa na yung mga, wala siya naas Ginoo. Wala siya lecture sa iyang mga coach, wala siya pamitai sa iyang mga sayo, pagiging mo sa Ginoo sa iya. Yang i-assure to sa Ginoo, God spake unto Israel in verse 2, tanawa. In the visions of the night, and said, Jacob, God said, here, Jacob, Jacob, and he said, here am I. And he said, I am God, the God of thy fathers. Fear not to go down into Egypt, for I will be there to make thee what? A great nation. Muna, dapat sa nagkatuwang na nagkataas ng edad, imong masabtan, God wants to settle you down. Dili na ka dapat sige kasapaan. Dapat dinatudluan na lang ka, dali na ka makaon. Kedua, the reality you cannot say here is enough because there will be a time to hold on and to let go. Life is a balance of holding on and letting go. Lagi mga panahon na maingon ka, bahala na, gulit ko. Gulit, bahalag masakitan. Bahalag ako na lang. Bahalag, walay ganahan. Pero na ako'y panahon nga, kinahanglan buhian agad na ko niya pagbati. Yung anak agad ang sirit, anak agad ang tinabuhi. Na yung mga panahon, you have to fight for it. Na yung mga panahon, you just have to sit down and let everything go on the way. Na ako'y, when I was in my college days, akong diko, may mga itong ganito, may mga sulat-sulat sa iyahang mga na-siya'y papil ba, may sulat ba, na ako'y nabasahan nga ko, na do not be afraid to be called a coward. Quote, quotation dito about the soldier. Ang nakasulat, do not be afraid to be called a coward. Ngayon, sahay, if we let go, nauna mong gunatugod, kanang atalawanin, hindi mo sukol. Nakasulat dito pa niya. Murag poem pa nga. He who fights and runs away may live to fight another day. But he who is in battle slain can never rise to fight again. Abang i-say nga kung makikaway ka, may panahon na yes, you fight. Pero mo tanaw ka nini mo murag dili pa kayahon, let go. Di pa man pwede. Pag let go nimo, napakailaing tsansa nga makik-away ako. Napakailaing higayon. Napakailaing adlaw nga pwede pa kang makik-away, pero mudot-dot ka, tanaw mo alkansihon ka, mamatay ka. Wa na kay tsansa pa para makik-away utro. So, the thing is, nahagit lang ko ba? Bitaw mo sa ayon life. Ang wala na to is the wisdom when to hold on and when to let go. Diba? Wala ka ano. Usahay, we tend to be fighting a battle. Usahay, dinikali atuan na mag-away sa kita. No? Ang rabag, we tend to put ourselves in a battle na dili kita mo primarily ang dapat makig-away, anak. Dayon, pag makig-away na to, ang nahitabo pa yun, di pa yun kabalo nga, it's time to say, I have to let this go because pinahanglan na dili ako maglabot-labot ani. Sa'yo na anak ka. Kanapang, wala tayong wisdom on how to let go and when to hold on. So, kinahanglan masabtan ako ng reality niya. It is God who controls everything.
then there will be a time na tanaw nimo. It is enough for you to be holding on to this unsang galing mong likutan. But you cannot fully say, abuhian na ako niyo. You just wait on God to work on you. Because it is God who would say it is enough. It is God who will tell you, need to let go. Yung nagwian na. Ingon anak, muna yung reality. Life is a series of heartaches and healing. Life is a series of holding on and letting go. And life is a balance of hoping and doubting. Yung anong kinabuhi, ay mga panahon na usahay matabunan ang atong paglaom sa itong pagduha-duha. Usahay matabunan ang ato ang mga tinguha sa atong mga kakulangon. No? Ya, katungod anak, may ingon tagit na lang ko pagkapuya na taba. Pero kinahanglan masabtan nato nga sabtang buhi pa ka dapat maglaon ka. Labi na ikaw nga anak sa Diyos. If you are truly tinuod kang anak sa Ginoo, if you have made the decision to accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, then ikaw ay pinaka-blessed sa tanan ng mga tao. Ano? Ang imong hope na ada nimo, Christ in you, the hope of glory. Having Christ na akay paglaon sa himaya. It's just that ayaw tuguti nga imong doubt mo ay magtapon sa tanan imong paglaon na makita mo, ingon na ka sa punto kapuyan ako. You cannot say, it is enough for me kay grabe mong doubt. No. Si Jacob, anong panahon na? Dili mo piling, i-deny mo at ng tao. Kaya for the longest, more than 20 years, wa na siya nahuna nga naapay Joseph na nag-exist. Wa na siya nahuna eh. Imagine mo niya, he been living a lie na patay na niyang anak na si Joseph. Imagine mo, kung duulon siya sa iyahang mga anak, sultian siya nga pa, katubit ang Joseph na mong iingon mo ang kaon o gayo, buhi biya, ikaw, totoo kaka. Kanila bang mga anak ka, mo ba yung mga anak nga baduon, bakit? Hindi niya sa ligi mo ito palangga ni Joseph. Yang sunod ng palangga niya, yung kinamagwangan si Juan biya, si Benjamin. He's been doubting all his life. Anak tutuhan. Pero, wa sa ninyo na, kakuya na utoon ninyo. Nagya po yung hope. Walang hignan niya yung whole family of Italy. Pack up. Nakaw ta. Adto tag Egypt. Ganirang panahon na, di mo makitaan na God would use the world in times of inumdumini. In times when you do not know what to do. Ang Diyos, hindi niyang gamiton ang kalibutan para ipasabot mo that He is the God who is in control. Kanirang panahon na mo piling aprubahan na maayo ilang pagkadto sa Egypt. Going to Egypt is always on side. Down. Naabiyag yung word anak. Tanawa ha? In verse 4. Verse 4. When we speak of Egypt, wala niya, we will go up into Egypt. Tanawa. Ngayon ang Ginoo, I will go down with you in Egypt. Kalamit sa itong Ginoo, no? Ha? Itong Ginoo ba? Bisan pa, kay kapaluman siya, it is the world that will need kung unsa may tubag sa imong pangutanan ni kinabuhian, Ningon ang Ginoo dyan, I will go down with you. Ngayon ang Ginoo, umanan ta ka dito. Bisag paubos pa na. Sabi ang Ginoo, no? Ngayon makitaan ba nga na you can still hope even
na naay mga panahon murag the world is the one answering the questions of your heart, the questions of your life. Bisag ang kalibutan pa'y nagtubag na. I want you to know that God is with you down in Egypt. Imo umuoy, nagkuyog mo down there. What good ni imo na Ginoo you go up into Egypt? Go up to Canaan. Kay when ang Egypt manggod is a place sa Bible yun, lugar yun na siya sa kalibutan, lugar yun na siya sa unod, lugar yun na siya sa punglog. Pero bisan pagbuat ko ka dito, una-una, kanawa. Ang experience ba sa mga Israelites sa Egypt, puros ba nindot? Pagkahuman ani? Na mo-open biyang book of Exodus na niabot ang panahon na naay pero awa na kaila ni Joseph. Wabot ang panahon the world will stop answering and meeting your needs. Then you will come to the point, mag-doubt ka mo, ano ba kung gani gusto sa Ginoo na ko, no? So, kinahanglan masaktan mo that God will always be with you. So, dili ko mawala dapat imong paglaom. So, life is a balance of hoping and doubting. It's not wrong na moabot ang panahon na mag-doubt ka. Ang wrong one is when you react wrongly sa panahon na nag-doubt ka. So, mao man siya. Enough? Number 2, when do we say it is enough? Nasabta na to. It's important to understand the reactions on times like this. On times that you would think na it is enough. On times that you would think, humana. Di na ko, kapuya na ko, I'm quitting. Try to learn na yung mga tao na don't you know everything that happens to you is for your learning? If you resist that, imong i-resist na, usually ingon ani ang reaction sa mga tao. We resist learning, then we end up murmuring. We resist the way God is teaching us. Itudluan na sa Ginoo, ingon ani da ako gusto para mo, sa ikatunan mo nang kwenta mo, magyaw-yaw ka. Ya, kaya lang lagi magyaw-yaw ka sa itong kaugalingon, kay bahalang magyaw-yaw ka sa itong kaugalingon, kay ikaw rin malaang buang. Usahay ang atong yaw-yawan na itaw. Na usahay, it's worst case scenario pa yun. Usahay, prayer, maglulunod ka sa Ginoo. Usahay, magsigit na gisgot ng ano yun, ani man Ginoo, ano yun, ani man Ginoo. Pero ang Ginoo, it is for your learning. So we cannot fully understand when is enough. It's enough because God is in control. Ang may tabo, awang atong reaction din mo. Amen. Ingon ani ang resulta. We resist learning and we murmur. Ikadua, we only not resist learning. We become passive and stagnate. Word passive. Tungod kay we think it is enough. We don't care anymore. Bahala ng sentabo, kanang term ito, bahala ka ng buhay mo. Sa inana na, kamwat may, di na ko mukaton, kamwat may, bahala kasabaan ko, kamwat may, bahala ko sa isulti sa ako, kalapay ng stikas na lugar, then you stagnate. Oftentimes, mauna yung reaction na itinangan akong bantayan. We come to the point we tend to be very passive. What na yun? Di na ka manghilabot ba? What na tayo emotion? Maunang, walay progress, may tabo. Nagpundo ka. Walay movement sa imong Christian life. The third one, in terms of panahon nga ina, na makapunta ka ng acceptance of the reality. Kung sa galing reality, life is a balance of
balance of experience in heartache and healing, in holding on and letting go, in hoping and doubting. So we react on this reality negatively, passive ta, sa munang what ay ginansyat. But when we react in a way that we accept it, atong dawaton ba? Nga, kaning mga putanga nga nahitabo na to, dili yun mahimong aksidente ni. Naamagiguyo ang ginuuan ni. Di man wa mo yung masayok ang ginuuan. Ikan sa sinugdanan, napakita sa tiyan ang ginoo. Gihulma na kanya, ni gawas-gawa siya nasayok ni mo. You are a special creation. So, walang nasayok ang Diyos. So, if we tend to accept it, then we grow into maturity. Magkahamtong tas kinabuhi, magkahamtong tas Christian life. So, try daw to know, to evaluate, to ask, to examine how you react sa reality kinabuhi. Kaya moabot na bitaw ang punto, makaingon ka, hasol na, kapoy na. Hindi na pumupadayon, enough na. How do you react na moabot nga niyo po? Do you react by resisting learning? Do you react passively? Wala na emosyon, wala na tagat, or do you accept? Usa sa wala na po, kaning reaction na dawat mo na po tanan kay kabalo tayahan ni Ginoo. So muna, kung imo bitang tanaw niyo, si Jacob, pag-ingon sa Ginoo, Jacob, adto ka sa mana, adto ka sa isipa, ang hindi mo, sige, adto ko, i-assure siya sa Ginoo. Pag-assure sa Ginoo niya, gibit-bit niya tanan. Gadala siya, listahan sa mayahan mga kaliwatan. Munang, siguro siya may mensahe ang mga kaliwatan ni Jacob, kita sa verse 8, tanawa. Taman sa verse 27. Ilista rin, murag tanaw na ko kung kamo gusto mo na amoy anak, ay nani gadi yung ipangalan, murag tanaw na ko So, tao na mo pangayo o mensahe ani o prinsipyo ani, ako rin may bawal, gusto mo na anak, o sige, ang ninyong tula. Pwede po ba? O, pwede sa ninyong anlan o inyong anak o para sa aning mga anak ni God, si Zipon. O, Zipon. Dahil na si Arili. Nice name. Eri. Arodi. Apoy yang ngalan din nga angkot lang. Apay si Bila, si Bicher. Ihi. Verse 21. Wala na mga ngalana eh. Ako agad. Diba? Pwede na isusyan, iihay. Pero, mauta sa lingalan ng mong anak ko eh. Kung maestra, di kabalo, ihay krus. Pagbasa, ihi krus. Diba? Ay, imong tanawin. Pero the thing is, yan mo makitaan ba? When Jacob accepted the reality, he reacted in a way, sige, dato na ako panimulan. He did not doubt God. He accepted the reality na yes, we needed to go out of Canaan because kung magpabilin mi dire, luoy mi alkansi mi. Pili na sad akura, pili siya akura, total. Kaning mga isuot ni Joseph, bahala na sila dire. Pero iya ang gilista, gikuyog niya tanan. Sulat ngalan, na nawag siyang taga-register of deeds, minsan may mga na rehistro na diha para mabutar ni Duterte next year. Duterte ta. Or minsan may mga fans ni Grace po diha. Anak, isulat yun tanan. So, it's either you resist your learning
It's either you become passive or you accept it. Now, the third one, last. Enough is enough. The result. So, tanaw, the reality, the reaction, then last, the result. When we see the result, it is your attitude, the way you hold on, the way you accept the reality sa heartbreaks and healing, reality of holding on, letting go, the reality of doubts and hope. The first one you need to understand is, when we come to the point of knowing that we have nothing left but God, then we will say, God is enough. So, make this a result. Sa panahon gali, maabot na gali yung punto ni, you need to understand God's sovereignty. Na masabtan din mo. It is God that brought you to that point. Everything that happened sa kinabuhi ni Jacob, everything that happened to the life of Joseph, it is God that brought them to that point. Point of grabbing a heartbreak, it is God that brought them there. Point of tungod sa kasakit, sa struggle, they were doubting, it is God that brought them there. It is God that brought you there. Kinahanglan din mo ng masabta. It is God that brought you to the point of where you are right now. It is God that brought you, lumiyo ka. Ginoo, sa kadaghan na akong gusto mo abot na ako sa desire na ako, sa tanan akong gihingon mo, in animal, it is God that brought you there. You have to accept it. Di ka rin mo dawaton, you cannot resolve life and saying it is enough. Kaya what mo dawata? That God is in control. It's God that brought you to that point. Ginoo kadala mo ano patuto. Ito ha. You have to have a resolve. It is God's provision that sustains you until such time. Always remember, every heartache and every need and every wants and every desire, there's only one provider for it. God. There's only one who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. That's God. So if you would come to the reality na, Lord, mo amot, kapalo ni, unsa ni, kapoy naman ni, enough na. Ngayon ang ginawa, don't you know that I am the one responsible that you are provided until this time? Maingon ka, daghan yung kakulangan, ginawa kakapoy na ba ni? Don't you know that it is God who provided you anong naabot pa ka na? You need the strength, emotional, physical, financial strength. It is God that provided for you. You know, we don't provide you money. It's not because of your personality. It's not because of your character. It's not because of your ability. You must resolve. Kinanglan na kanin na resolve. Bisag kung sa kakapoy, bisag kung sa kahasol, bisag maingon na kahit enough. No! Make it a resolve. God is in control and He will provide and is able to provide. Siya makaprovide. Ang Jacob, kung kami mga matay na dito sa kanan, matay makaon, okay. Pero sa dihang, panulong na siya sa Egypt, nagsimba sa siya, ang pusat siya, tayo sa Ginoo. Ngayon ang ginawa niya, ay kabalaka. Dito sa Egypt, I will make of thee a great nation. Dito sa Egypt, muunta kang nakot na nakotay. God, from the start, has been the author of provision. Siya moo'y sinugdanan sa tanan na naanak ko karon. Di siya munong. God is the third one.
You need to be resolved. God's faithfulness. Preserve you till it's done. God will preserve you until it's done. Mao ni gihimo sa Ginoo kang Jacob kapantay ka. Tingnan ang Bible. Jacob died a good old age, full of years. Dili lang siya kana. Daghan kay mga Bible characters nga ningon ang Diyos, they died a good old age, full of years. Ano, it is God's faithfulness. Always remember, reality, there will be heartbreaks. You know, but you cannot say it is enough. God knows when it is enough. You just have to have a resolve. God is faithful. God is sovereign. And God will provide a way for me. Tabangan ko sa Ginoo ani. Ingon, ani ang kahintang ni Jacob. Even sa time ni Joseph, ingon ani tanan. Reality, you will have doubts in life. Always remember, God would always be in control. Bisag nagduha-duha pa ka, ang Ginoo kakontrolar sa gihapon. There will be a time that you are holding on to something that you really do not know why you are holding on to it. You are afraid to let go. But when you let go, thinking na murag mahugdan na ka, mawad-an na ka, ayaw ka to, God is your provider. Make this a resolve. Mauni siya sa life ni Jacob. This is a reality in the life of Joseph. And every true child of God can live at hanggan. A resolve that our God is faithful. Our God is our provider. And our God is in control. Nanilog ka magkampot, ha? Among na itlon nga man, salamat again sa inyong mga pagkakiguban na mo. Salamat Ginoo sa inyong mga kulong. Salamat Ginoo sa inyong mga paghatag na mo, hagit sa life ni Jacob. Yes, Lord, naasa mo